Tatlo raw ang nawawala. Nagising lang sila at tsinelas na lang ang naiwan sa gilid ng palayan, parang inihahagis na sapatos pagkatapos ng isang pagtakbo. May dugo sa lupa nga, hindi man dumaloy na parang ilog, pero sapat para madapa ka sa amoy nito. Matabang lupa na may halong matapang na bakal, anghang na parang napakaraming araw ng pawis ang natutunaw sa lupa. Nang umahon ako sa umaga at nakita ko iyan, muntik na akong magtanong kung nagising ba ako sa maling panahon. Ako si Reka. Lumaki ako sa bungangan ng ilog at bukiran na tinatawag ng aming baryo na Baryo San Isidro. Malayo sa kalsada, malayo sa telepono, malapit sa pangungulila. Dito nakatayo ang maliit na pagawaan ng paputok ni Mr. Wang, ang walang kupas na pag-asa ng aming pista tuwing bisperas ng bagong taon. Ang paputok ang pangarap namin. Kung tataas ang kita, papayaman ang bahay ni nanay. Kung kikita kami ng husto, baka maibalik ni tatay ang lupa na pinagbili niya nang umalis siya papuntang Taiwan. Hindi ako malayong nagsasalita tungkol sa mga ganitang bagay noon. Bata pa ako, hindi pala mas malaki ang kamay ko kaysa sa ibang bata sa paggawa ng pailaw. Ako ang nagpapakapit ng tugma sa pailaw. Ako ang naghahawak ng tela habang si Kim naman ang naglalagak ng paputok sa kahon. Si Kim, maliit ang katawan pero mabilis maggulit. Pamangkin ni Mr. Wang pero parang kapatid ko na rin. Kumag, kilala namin sa tawanan at sa sarkopagos ng ngiti. Madalas nagbibigay ng kakaibang komento habang naglilinis kami ng abo. Si Paco at si Jimbo naman ang mga naunang tumulong sa uma. May mga kamay silang tinik at uba ng trabaho pero mabubuti ang loob. Ang paggawaan ni Mr. Wang maliit lang. Kahon-kahon ng papel at bakal sa isang dako ng bakuran. Punong-puno ng amoy ng paputok, pulbos at abo. Tuwing Disyembre, ang katahimikan ng baryo ay sinasalatan ng tunog ng boom mula sa aming bawat pailaw. Parang ritual na inaabang-abang ng buong taon. Sabi ko noon, hindi lang trabaho ang paputok, ito ang pangarap namin. Kung magiging matagumpay ang paputok namin, baka makapunta si tatay sa Pilipinas ng may daladalang pera. Baka maayos naman ang bubong ni nanay. Baka hindi na maulit ang gabing naglalakad kami sa lupa na basang-basa sa ulan ng pangungulila. Pero ang mga pangarap ay may kasamang bakas ng pangamba. Hindi dahil mahina kami, kundi dahil may mga bagay sa gabi na hindi mo na dapat titigan. Nang unang nakita ko ang ibon na may pulang mga mata, hindi ko agad inisip na iyan ang simula. Unti-unti lang ang pagdadala nito ng takot, hindi sabog, hindi sigaw, kundi isang malamlam na pagngat-ngat ng gabi. Nakarating sa amin ang kwento na may nakita sa gilid ng palayan, isang maliit na bangungot na naiwan parang manika, na may mga palakol na nakabaon sa lupa at dami ng mga bakas ng paang dumi. May isang pamilya na nagising sa umaga at hindi na humain. Sinabi nila na tila may kasama silang malamig na hangin sa loob ng bahay na parang may kumakain na mga tunog. 3 magsasaka ang hindi na umuwi. Sabi ng mga matatanda, huwag kalimutan ng mga tanda. Pero nanatili akong hangal at umaasa. Baka iyon ay away ng kalabaw at aso lang. Kung may isang bagay akong natutunan sa pagdaan ng mga taon, iyon ay ang butt of small town rumors. Maikli ang buhay ng isang chismis, pero ang mga bakas sa lupa ay hindi chismis. Ang mga palda ng damo ay natabingi. May mga batik na hindi gawa ng ulan at ang mga bakanting bahay ay may pakiramdam. Parang binabantayan ka ng mga anino sa kisame. Isang gabi, habang nagbabantay kami sa dulo ng bakuran ni Mr. Wang, ako, si Kim at si Kumag, may kumatok sa aming dibdib ang tunog ng paglipad ng maliliit na pailaw. Psst! Sabi ni Kim. May pumapagas pa sa palayan. Hindi namin nakita na lumilipad pa, pero nakarinig kami ng isang huni, parang tuka ng ibon na binabalutan ng apoy. Nang tumingin ako, nakita ko ang isang itsura. Ang mga mata niya ay nagliliwanag na tila nagbabaga. Hindi matagal, nawala ang ibon. Ngunit hindi nawala ang pakiramdam na may lumilipad na hindi dapat kahawig ng ibon. Hindi na kami nangaatubili pagkatapos noon. Si Mr. Wang ang unang nag-ingat. Hindi dahil takot siya, kundi dahil alam niya na may lumang bagay sa likod ng katahimikan. Hindi basta sakit lang anto, sabi niya sa amin, may bitbit na supot na tila mabigat sa amoy ng lahi, may kasamang paglaho at hindi lang pagod. Hindi niya ginamit ang salita na aswang ng una, tinawag niya itong ang makapangyarihan. Ang mga dating kwentong sinasabing nagbabalik sa panahong malawak pa ang damuhan at ang mga tao ay may mga bagay sa mga felled trees. Hindi ako tapat sa kanya sa umpisa. Alam niyo, nung bata pa ako, iniisip kong ang Diyos at ang bayan ang bumabantay sa amin. Pero nung nagsimula ang mga tao na magkasakit, hindi sa karaniwang paraan.
May mga pumipikit at naglalabas ng masangang laway na napakapait ang amoy. May mga boses na parang hindi nila sarili. Dumaloy na ang takot. Hindi ko sinasabi na may nakikitang dugo sa mukha nila. Mas masahol pa ang pakiramdam. Parang may katas na kulay ng gabi na lumalabas mula sa labi at ulo. Hindi maiisip kung ano iyon. Nakakatakot. May isang matandang babae na nawala ng sigla. Hindi na niya kayang hawakan ang kalabaw. Parang nag-iiba ang talas ng kanyang mga mata. Pinag-alagaan siya sa ilalim ng puno ng mangga. Kami ang nagbabantay. Sa isang puntong iyon, sawang-sawa na kami sa pagsabi ng baka, buntis o simpleng sakit. Alam naming may kakaiba. Si Mr. Wang ay nagdala ng mga bagay na hindi uso sa amin. Maliit na supot ng abo, ilang piraso ng bakal na may anting-anting, at isang itim na cord na sinasabing galing pa sa pamanang Chino ng kanyang pamilya. Hindi tunay na sure ako kung sila talaga ay Chino, pero ang pangalan niya, Wang Wang, ay nagmumula sa karagatan, sa hisgas ng baryo. Siya ang di inaasahang bayani, isang taga-ibang bayan na pumasok sa amin sa pamamagitan ng paggawaan. Sa tuwing nagsasalita siya, di maiiwasan na may kakaibang bigat ang kanyang mga salita. Iisa lang ang alam kong hindi mo dapat kalimutan, sabi niya sa amin habang naglalagay ng manipis na abo sa mga palad. Ang abo ng ninono, kapag hinaluan ng tamang mga salita, ay maaaring magbawas ng dilim, pero hindi ito walang kapalit. Minsan, sa gitna ng mga pagbabantay, napagtatawanan namin ang sarili. Si Kumag, sa kabila ng pagiging seryoso sa tingin, ay laging may nakakatawang biro. Kung totoo man ang aswang, sana tagal nang napulasan na siyang pagod, kasi oras na para sa kanya magretiro. Tawa lang yun, ngunit ang tawa ay parang tela, naglalagay ng panangga sa likod ng ating mga puso kapag lumalakas ang hangin ng gabi. Si Kim naman ay laging malikot. Sinasabi niya na ang mga paputok ay makakatulong, hindi lang para sa pista, kundi para takutin ang mga maliliit na nilalang. Boom! Tapos na sila, he would say, na parang bang ang mundo ay simpleng laruang napapagaspas ng boses ng tao. Hindi namin maisip na iyon ay gawain ng mga paputok. Hindi pa namin alam kung may ugnayan ng mga paputok at ang mga aswang. Pero ang paputok ang bumabalik-balik sa isip namin. Sa gabi, ang amoy ng pulbos ay parang baston ng pag-asa. Hindi kami gagawa ng bawal na pailaw, hindi kami magtuturo kung paano gumawa ng paputok dito. Pero sa puso namin, alam namin. Pagdating ng bagong taon, kailangang mayroon kaming gawain na magpapakita na hindi kami natatakot. Ang unang nawawala ay si Don Paco. Kinabukasan matapos ang gabi na may nakakapanindig balahibong huni, hindi na nakita si Paco. Naiwang kalasag ang kanyang hawak at ang kanyang tsinelas, mga bagay na kabahagi ng buhay niyang maghapon sa lupa. Hindi pa kami handa, ang tao na iyon ay mas tahimik ba sa amin. Kasunod si Jimbo, umuwi siya nang hindi kumakanta ng mga hukay na alam naming binitbit niya sa palad. Nagsimula ang mga matatanda na magduda. May mga bakas ba ng ritual? May mga nakalimutang kasundo sa damuhan? Ngunit ang takot sa kanya ay hindi basta dumadami. Parang lumalaki ito at naging isang higanteng anino. May isang gabi na kami ay naglalakad pauwi matapos magtrabaho sa paggawaan. Ang buwan ay payak, parang barya na nakaipit sa pagitan ng mga dahon. May huni na hindi kumawari mula sa dulo ng balayan. Reka, dali. Napapanis ang boses ni Kim. Kumagang nasa unahan at parang may pinagmamasdan. Nang tumingin ako, nakita ko ang isang bagay na nakatayo sa gitna ng palayan. Mukha itong scarecrow sa unang tingin, pero may dami ng tinik sa siko at parang napakalaki ng mga mata nito. Nakatingin sa amin at sa sandaling iyon, parang humina ang hangin at unti-unting bumaliktad ang damo. Hindi kami tumakbo, hindi dahil matapang kami, kundi dahil alam namin na may bagay na mas malupit pa sa takot. Ang dami ng katahimikan ay naging sign na hindi dapat mag-ingay. Umuwi kami nang hindi nagsasalita. Pagdating ng umaga, may mga tao na lamang na nagkalat, mga katabing bahay na may mga pinutol na kandila at maliliit na krus na gawa sa kawayan. Hindi ko alam kung sino ang dapat lapitan para magtanong. Ang parating na sagot, manalamin sa may edad, pumunta sa bahay ng albularyo. Pero sa baryo namin, ang albularyo ay matagal nang namatay o nagpalit na ng rehiyon. Si Mr. Wang ang naging gitnang lugar ng aming pag-asa. Sinabi niya sa amin na may mga bagay na hindi kayang lunasan ng gamot. Ito ay mas matanda kaysa sa antibiotics, wika niya, na maliit na ngiti sa labi na hindi ganun kalakas na makatakot. Iniabot niya sa akin ang isang maliit na supot ng abo, may mga pirasong pinong bakal. Huwag mong ilapag ito, sabi niya. Kung mararamdaman mong may humihip sa loob, ikalat mo sa pasukan ng bahay. Hindi namin ginamit agad, parang mga laruan iyon na di namin maintindihan. Habang tumatagal, dumami ang mga sakit. May ilan na nagiging malambot ang kamay, may ilan na nagkakaroon ng mga pasa na hindi lumalabas ayon sa takdang oras.
Hindi namin sinasadyang maging eksperto sa sakit. Nariyan kami, nagbabantay sa gabi, naglalagay ng mga kumot at nagmumuni sa dahilan. Sa isa sa gitna ng gabi, napanaginipan ko si tatay na bumabalik sa amin na may daladalang isang supot ng pera. Gumising ako sa pag-asang iyon, pero ang totoong mundo ay hindi ganun kadali. May mga kalat sa mesa, lumang piraso ng papel na nag-uumapaw sa pangungulila. Si tatay ay nasa ibang bansa pa rin. Ang kanyang mga liham ay paminsan-minsan lang dumarating. Halatang pinipiga niya ang bawat sentimo para sa aming pang-araw-araw na buhay. Hindi ko sinasabi sa kanya ang tungkol sa pulang mata ng ibon o sa nakatutok na scarecrow. Ayokong pangambahan pa siya at ayokong maghintay sa kanya na umuwi para iligtas kami. Isang hapon, habang kami naglilinis ng abo sa pagawaan, may dumating na grupo ng magulang na hubad ang mga paa at may ngiti sa mukha na halos hindi mapigilan ng takot. Narinig namin mula sa mga kapitbahay, sa inang isa, na may mga lumilipad na ilaw sa gabi. Hindi niya sinubukan na takutin kami. Alam niya ang mukha ng tinik sa amin. Nakausap namin si Nanay Rosa mula sa kabilang dako. Ipinakita niya ang isang maliit na laruan ng bata na nadiskubre sa palayan. Parehong mga gawa na kinakalatag sa hangin, tila naiiwan. Ang mga bata ay hindi dapat maglaro sa gabi ngayon, sabi niya. May nag-a-advise na huwag maglalakad ng lampas ng 10:00 ng gabi. Kami naman ay patuloy sa pag-aayos ng pailaw, hindi para sadyang ipagsapalaran ng buhay, kundi para ipakita sa sarili na may kontrol pa rin kami sa isang bagay. Kung mapapatay kami, kung mawawala ang ilan sa amin, hindi namin ibibenta ang lahat ng pabutok. Pero may mga maliit na sandali ng kahimikan bago maganap ang susunod na unos. Tumutunog ang takong ng sapatos ni Kim sa lamesa. May kumakanta sa harap ang kumag ng mga lumang tugtugin. Kami ay parang mga taong nagbubuhat ng kanya-kanyang laman. Nagkaroon ng pagkakataon na si Mr. Wang ay tumawag sa akin ng gabi upang magpaliwanag ng isang bagay na hindi niya sinasabi sa lahat. Dinala niya ako sa likod ng pagawaan sa isang maliit na kubo na may lumang imbakan ng abo. Ito ang magiging sandata natin, sabi niya sa mababang tinig. Hindi niya ipinaliwanag ang lahat. Nagbigay siya sa akin ng isang maliit na piraso ng tela, may burda at may maliliit na simbolo. Itong tela, ayon sa kanya, ay ipinasa sa akin ng aking ama. Gumagana siya kasama ng abo kapag sabay ang tamang salita. Natawa ako sa pagdududa at halong paggiliw, parang nanlilito ang katotohanan. Anong salita? Tanong ko. Hindi basta salita. Siya'y nagpaliwanag. Kailangan may pagkilala. Hindi vows, kundi alala. Hindi namin ginamit agad ang mga bagay na yun. May isang pagkaalangan na nangyayari sa amin. Hindi dahil takot kami sa kung ano ang gagawin, kundi dahil may hangganan ang paggalaw namin. Maaari ba kaming magtiwala sa mga lumang bagay? Maaari ba kaming umasa sa mga paniniwala ng iba? Ang baryo ay isang hiwalay na sistema. Alinman sa iyo ang maniniwala o hindi, kailangang maglaman ng respeto sa iba. Sa gabi ng ika-28 ng Disyembre, dumating ang mas malakas na tanda. Isang huni na hindi pangkaraniwan, parang isang halakhak na pinaikot ng hangin. May mga bahay na nagliliyab ng kandila, may mga taong nanlulumo, at ang sikmura ng bayan ay parang nasasakal. Nakita ko si Kumag na nagditipon ng mga kawayan. Si Kim ay nagtatago ng ilang supot ng abo, at si Mr. Wang ay may hawak na makurol na tingin. Hindi na ito panahon para maging magaan, wika niya. Kailangan natin magplano, hindi lang para sa paputok, para sa buhay. At sa isang sandali, ang baryo namin ay naggising. Hindi sa gising sa umong pag-iyak, kundi sa seryosong pagkilos. Nag-usap ang mga matatanda. Nagdaos kami ng maliit na pulong sa bahay ni Aling Nena. Ang mga kabataan ay naghuna-huna ng mga ronda sa gabi. May ilan na nagsimulang magtanim ng mga palong bakal sa palibot ng bakuran. May ilan na nagdala ng mga lumang panakip na handog. Hindi malayong sabihin na kami ay nag-aayos, ngulit hindi pa rin kami handa. Lalo pa nang dumating ang balita na may bagong nawawala. Isang batang babae mula sa kanto ng talipapa. Naiwang bulaklak sa kabaong na ipinuwesto sa kanilang harapan, hindi sadyang nagmumukhang isang paanyaya. Sa mga sandaling iyon, habang naglalakad ako pa uwi, may tumunog sa malayo, parang paputok. Mulit hindi ito ang pumapailaw sa saya ng fiesta. Ang tunog ay paikot-ikot, may halong huni at tunog ng mga fiesta na may ngiting puno ng pagkukunwari. Habang papalapit ako sa bahay, may pumaloob sa aking dibdib na tila may bagong hangin. Isang kakilala-kilabot na kombinasyon ng takot at pag-asa. Alam ko na kailangan na naming gumawa ng desisyon. Hindi lang para sa paputok, kundi para sa tahanan.
para sa mga taong hindi na makapagsalita para sa sarili. Ngunit ang desisyon ay hindi mabilis. May mga lumang batas ng baryo na umiiral sa ilalim ng mga pangungulila. May mga usapan na hindi natin basta binubuwag. Doon nagtatapos ang gabi na iyon. Hindi pa kami handa sa panibagong hamon, ngunit may isang bagay na malinaw. Hindi na kami mag-aantay lamang. May mga mata sa dilim, may mga usok na umuusbong sa palayan, at kahit pa hindi kami sigurado kung ano ang susunod na mangyari, alam ko na kapan sumabog ang unang malaking pailaw ng bagong taon, hindi lang saya ang aapaw, baka may sumilip na mas madilim sa likod ng liwanag. Sumunod dito ang isang liham na dumating mula sa ibang bansa. Minsan, ang mga sulat mula sa totoong mga tao ay may kapangyarihan na baguhin ang takbo ng isang baryo. Ngunit hindi iyon agad nakita ng lahat. Sa kusina, habang ako ay nagliligpit ng mga kaldero, napansin ko ang sobre na nakasabit sa pinto ng bahay. Maliit, medyo dilaw ang kulay at may marka ng posta. Hindi ako tumigil agad. Iniisip ko ang laman nito. Baka isang resibo ito. Baka pera. Baka pahiwatig na umuuwi si tatay. Napalingon ako sa bintana at nakita ang buwan. Parang magkikita kami, magkakatabi sa takip silim. Habang binubuksan ko ang sobre, may kumatok sa pintuan. Si Kim. Nilagpasan niya ang sahig at tinuro ang palayan. "Reka," sabi niya. "Umiikok ang mga liwanag doon. May sumilip." Hindi na namin napag-isipan ang liham. Iniwan ko ang sobre sa mesa at lumabas kami ni Kim at Kumag na may daladalang lampara. Hinalikan ko ang malamig na hangin at tinanaw ang palayan. Sa gilid, may anino, mababa, bilog at parang umaalulong sa hangin. Hindi ko naramdaman ang aking puso, parang tumitigil ito sa piling ng gabi. Hindi pa kami handa, ngunit kung ano man ang darating, alam ko na hindi na kami babalik sa dati. Ang pag-asa ay hindi nagmula sa iisang bagay. Ito ay gawa ng marami, ng abo, ng pabutok, ng mga liham at mga kamay na nagtataguyod. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko na ang bagong taon ay hindi na lamang selebrasyon. Ito ay huling pagkakataon para sa amin na muling ikubli ang katahimikan at ipagtanggol ang bahay na minana namin. Ang liham sa mesa ay nakatingin sa akin na parang tanong. Ang palayan sa labas ay may mga mata. At sa pagitan ng mesa at mga mata, may desisyon kami na kailangang gawin. Hindi na namin inisip pa ang mga liham noon. Kinuha namin si Kumag, nilagay sa bisig ang lampara at nag-ikot kami sa bakuran. 3 anino na nagsisikap maging matapang. Sa loob ng ilang araw, ang paggawaan ang naging munting komite ng digmaan. Doon pinag-usapan ang mga ronda. Doon inihahanda ang mga supot ng abo. Doon binabahagi ang mga pananalita ni Mr. Wang na parang mga lumang talinghaga. Minsan, kapag nag-iisa ako sa likod ng bubong ng paggawaan, hinahawakan ko ang sobre at iniisip kung ang sulat ni tatay ay magbabalita ng kanyang pag-uuwi o ng mas mabigat na balita. Hindi ko maisip na ang mundo ko ay magiging maliit na lugar ng gabi at bantay. Kung pinapahalagahan ninyo ang ganitong uri ng kwento at gusto pa ninyong makarinig ng iba pa, mag-subscribe muna kayo at samahan niyo ako sa pag-uuwi sa baryo San Isidro sa mga susunod na kwento. Hindi ko sinasabi yan para lang kumita ng tingin. Sinasabi ko dahil kailangan ko ng taong makikinig kapag kailangan kong ilabas ang hininga pagkatapos ng gabi. Pagkatapos kong huminga ng malalim at ibalik sa mesa ang sobre, nagsimula ang aming serye ng mga gabi na may tindi. Hindi kami nagpahinga na parang hindi nakuha ang aming sagot. Gabing-gabi kaming nag-ikot, nagtuturok ng maliliit na bahaging abo sa ilalim ng bintana, naglalagay ng mga piraso ng tela na may burda sa pinto, at nagiiwan ng mga palaso ng bakal sa mga post. Hindi namin alam kung alin ang magtataboy. Baka ang pananaig sa loob ng amin ang magtagumpay. Pero gumagawa kami, parang mga taong nagtatanim ng dasal. May isang gabi na hindi ko malilimutan. Malamig ang hangin, hindi dahil malamig talaga, pero dahil may sumingaw na kakaibang lamig mula sa lupa. Napansin namin na maraming ibon ang nagtataboy sa gilid ng palayan at may isang tunog na parang kumakatok na hindi namin alam kung saan nanggagaling. Hindi minsay malakas, hindi rin buong tahimik, parang isang malalim na pag-iyak. Sumilip kami mula sa likod ng bakod at nakita namin ang anino ng isang tao na dumadaloy sa ibabaw ng mga palay. Mabilis, parang naliligo sa hangin. May liwanag na nagmumula sa kanyang mga mata, hindi pula lang, pulang sinag na parabang sinunog ang hangganan ng gabi. Siya ang nagdadala ng huni, bulong ni Kumag, na parang natatakot na siya mismo sa sinabi. Hindi yata siya tao. Hindi namin sinubukan na habulin, nag-usad kami pabalik. Ang takot ay nanunumbalik sa mga buto namin,
ngunit ang gawain ay nagpapatuloy. Sa araw, tinahi namin ang paputok, pinaghiwa-hiwalay ang mga piraso, nilinis ang mga kahon, at kinukumusta ang mga dapat magtrabaho. Sa gabi, naglalakad kami ng lumilipas ang lampara, binabantayan ng dako kung saan madalas lumilitaw ang mga anino. Minsan kami napapahinga sa gitna ng gabing iyon, nagtatawanan ng kung ano-ano. Si Kim na nagpapakita ng biro, si Kumag na nag-aalok ng mga maliliit na chichirya, at doon nakikita kong ang bayan namin ay hindi lang pinalad noong kami magtulungan. Si Mr. Wang ay naging sentro ng aming pag-asa, hindi lang dahil dala niya ang supot ng abo at ang mga pirasong bakal, dahil dala niya ang isang mapayapang determinasyon na hindi ko makita sa iba. Tuwing mag-uusap kami tungkol sa plano, tahimik siyang may hawak na tasa ng tsaa at inaayos ang mga piraso ng tela sa paa niya. Hindi sapat na sabayan lang natin sila sa takot, sabi niya. Kailangan may galaw, kailangan may tunog na magbubukas ng hangin. Hindi siya nagsabing paputok, ngunit sa paraan ng kanyang pagsasalita ay para bang hinahamon niya ang liwanag na sumiklab. Dumating ang oras na sinubukan namin ang unang gabi ng pagtiyak. Hindi pa naman ganap na pagsalakay, ngunit mga pagsubok kaya naman tinawag naming pagmamasid na may sagot. Naglatag kami ng ilang protokol. Ang kapwa maging ronda ay magsisimula kada 10:00. 3 tao lang sa isang grupo. May dalang lampara at supot ng abo. May tinakdang mga signal sa kaso ng abiso. Hindi kami naging eksperto sa anumang militar na disiplina dahil kami ay mga manggagawa, mga anak, mga ina, pero natuto kami ng balanse ng ingat at lakas. Sa mga gabing iyon, natuto akong tumingin sa ilalim ng bawat dahon na parang may kasaysayan ng ilaw na nakaipit. Isang gabi ng pamamasid, habang ako, si Kim at si Kumag ay nasa dulo ng palayan, may naganap na kakaiba. Una, may nalabas na maliit na liwanag mula sa gitna ng bukid, hindi mas malaki pa sa palad, parang maliit na pailaw. Lumilipas ito sa ibabaw ng mga palay na hindi naman umiindak sa hangin. Sumunod ay may umangat na malamig na singaw mula sa lupa at pumuslit ang isang hugis mula rito. Hindi ganun katawang tao, ngunit may anyong naglalaman ng mga salita na hindi kami naiintindihan. Nakaramdam ako ng pagsikip sa dibdib. Pinatay namin ang lampara at huminga ng malalim, pinipilit huwag kumilos. Kung ito ang kanilang salita, bulong ni Kim, hindi sila papayag na hindi namin ibinibigay kung ano ang gusto nila. Hindi namin nalaman kung ano ang gusto dahil wala namang nagmalasakit na magpaliwanag. Pero alam namin na barilan man sa takot ang laman ng ugnayan na iyon. May puwersa, hindi tao, may lumang kagustuhan na hindi tinatawag na pangalan. Sa umaga, may natagpo ang higit pang bakas ng paa, maliit, parang mga palatandaan ng hayop, ngunit may Capricorn curve na hindi akma sa alinmang nilalang na kilala namin. Sa harap ng mga bagong palatandaan, mas dumami ang mga usapan na kailangan ng tulong mula sa labas. May nagmungkahi na tawagin ng kapulisan o ang munisipyo, pero kami ay malayo at hindi agad makakapagsauli ng mabilis na aksyon. At may takot din na baka pagkakaproblema namin ay gawing biro o sabihing huwag mong dagdagan ng takot. Kaya't si Mr. Wang ay nag-organisa ng pangalawang klase ng proteksyon. Hindi na lang kami magbabantay, gagawa rin kami ng pabalat ng liwanag, mga piraso ng tela na may abo at mga kantang may lumang salita, mga maikling dasal na personal sa bawat bahay. Sinimulan namin ang paggawa ng mga special na paputok, hindi technical na pagsasabog, kundi pira-pirasong ilaw na may kasamang abo. Humihingi ako ng paumahin kung nagiging malabo, mulit ang punto ay hindi namin ididiin ang teknik ng paggawa. Ito ay pananda ng pag-asa. Habang papalapit ang panahon ng bagong taon, dumami ang mga gabi ng pag-atake, mga simpleng pananuot ng kaluluwa, mga alulong na pumapasok sa mga chimney, mga yakap na malamig na humahawak sa mangga, mga biskay na tila kumakalam sa mga tabing salamin. Isang gabi, si Aling Nena ay binalik sa amin ang kanyang sulat na sinasabing may dumalaw sa kanyang anak habang natutulog. Hindi ganap na panghihimasok ng katawan, pero may paglalabas ng malapot na luha na hindi natural. Pinagaling namin siya sa aming munting paraan. Nagdikit kami ng tela sa paligid ng unan, nagbasa ng mga lumang pahayag at sinubukang ilabas ang sinumang hindi maaaring ilabas. Hindi laging matagumpay ang aming mga gawa at minsan ay masakit ang makita ang mga pagbabago sa mukha ng ating mga kaibigan, mga mata na hindi na dati. At doon nag-umpisa ang sakit na maaaring tawaging dilim.
Hindi dahil literal na walang liwanag, kundi sapagkat may isang uri ng pagdadala ng liwanag na iba ang kulay. Ang ilan sa mga nasaktan ay nagkaroon ng kulay sa balat na tila may ulap, hindi mapalitaw sa araw, at may ubo na may isamang may itim na laway na hindi namin kayang ilarawan ng masyado. Hindi namin tinawag na aswang ng una dahil ang salita ay may bigat. Tinawag namin itong isang pagkawala, ang pagkawala ng tao mula sa sarili. Subalit sa loob ng pagpapaalala, ang kamay ng takot ay nagbubukas ng pangalang kinasusuklaman natin, Madam Rita. Walang sino man ang nagpatunay na nakita niya ng personal sa mga unang araw. Siya ay isang anino ng kwento, isang pangalang na sinasabing nagmumula sa mga lumang tala sa may bundok. Sabihin man ng iwa na ang mga pangalan ay gawa-gawa lang, isang gabi ay may dumating na isang panibagong palatandaan. Sa tabing ilalim ng aming punong mangga, may nakapaskil na maliit na tela na may sining na hindi namin nabasa. Mga mata na minura ang gabi. Ipinakita iyon sa amin ni Mr. Wang at ang kanyang muka ay tumigas. Kung ito ay sinenyas ni Rita, wika niya, hindi lang siya nagtatakda ng takot, nagpapadala din siya ng pangkat. Sa loob ng 3 araw ay nagtipon kami. Ang mga kabataan ay naging matigas sa kamay sa paghawak ng anting-anting. Ang mga matatanda ay nag-iingat ng mga lumang panalangin at ang mga magulang na may mga nawawalang anak ay walang tigil. Alam namin na darating ang New Year at sa tuwing papalapit al oras, mas malakas ang pagnanasa ng mga angkan na dumalaw. Parang inaasahan nila ang kumpul ng tao at tunog. Kailangan namin ng plano at hindi lang basta plano. Kailangan ito ay matibay. Sa isang gabi, sa likod ng pagawaan, nagkaroon kami ng isang gawain na kami lamang ang nakakaalam, isang maliit na seremonya. Hindi ito sermon ng simbahan, ni ritual ng taro. Ito ay isang pagsasama-sama ng natutunan naming mga hakbang, pagpupugay sa mga ninuno, paghingi ng pahintulot sa lupa, at paglalagay ng abo sa 10 pirasong pailaw na handang sisiklab. Si Mr. Wang ang nagbigay ng panimulang salita. Hindi natin gustong makipaglaban dahil lang sa galit, wika niya. Pinoprotektahan natin ang tahanan. Ibig sabihin, hindi lang ang bahay, kundi ang kwento ng mga tao na narito. May matinding katahimikan na sumunod. Nagdala rin siya ng isang maliit na supot na tila may alikabok, at iyan ang inihalo namin sa mga paputok na ilalabas namin sa gabi ng pagsalubong. Hindi po namin ibubunyag ang paraan. Ito ang aming panlaban, hindi isang arsenal, kundi isang pangakong hindi kami susuko. Ang plano ay simple sa papel. Kapag dumating ang gabi ng bagong taon, magpapasabog kami ng 5 maliliit na serye ng mga paputok sa palibot ng compound, sabay-sabay na magpapakawala ng liwanag na may halong abo. Ang mga kabataan ay magiging panauhin sa palibot, ang mga matatanda ay magbabantay sa loob at maitakda ang 3 tao na patindihin ang mga sigaw ng alarma kung may kakaiba. Ang bawat pamilya ay magtatakda ng kanya-kanilang safe corner, mga lugar na pinagyayaman ng kanyang anting-anting at sigaw. Kami ay magsusuot ng simpleng tela sa paligid ng noo at si Mr. Wang ang bahala sa pag-check ng bawat piraso ng punyal na inilagak namin sa may gilid. Bago ang gabi, maraming munting sandali ng pagpapakanta at kwentuhan. May isang pagkakataon na nagluto si nanay ng adobo at inihain sa maliit na pinggan at kami ay nagkamalay-malay na parang normal na araw. Si Kim ay nagdala ng mga candy mula sa tindahan at si Kumag ay nagkwento muli ng mga biro. Ang tawa ay hindi dahil sa kawalan ng pangamba, ito ay dahil sa pagpipilit na hindi hayaang lamunin ng takot ang ating pagkatao. Nang gabing iyon, nang isinilid ko ang supot ng abo sa maliwanag na ilaw, naalala ko ang isang larawan ni tatay. Nakangiti at may mga kamay na makapal sa pagtatrabaho at pumirit ang luha ko. Kung babalik siya, hindi ko po malalaman kung magiging siya pa rin ang tatay na kilala ko o magiging isang taong may dalawang ibang pag-ibig at takot. Ngunit kailangan kong umasa. At dumating ang gabi ng bagong taon. Ang mga huni sa palibot ay sumasanib sa kanta ng kampana ng simbahan sa malayong bayan. Hindi namin naririnig ang todo-todo niyang tunog, ngulit ramdam namin ang pag-ikot ng mundo. Nagkakadikit ang mga tao sa compound, mga mata na nagkikislapan, mga kamay na magkakadikit, at may mga lumilipad na siwang ng usok sa hangin. May mga batang nagtatakbuhan, may matanda na tahimik lamang. Ako ay may dalang isang maliit na supot ng abo at ang tela na ibinigay sa akin ni Mr. Wang.
Pinindot ko ang butas ng supot at sa loob ng aking dibdib ay naraon ang tinitingnang takot at katatagan. Huling inis ako sa mesa ng kusina. Tinurok ang sulat ni tatay sa loob ng kanyang pinto. Huwag kong ipapadala ang sagot. Hindi pa kami handa. Hindi ko nalilimutan ang simula ng pag-atake. Hindi agad ito nagsimula na parang pelikula. Walang malaking anunsyo, walang trompeta. Nag-umpisa ito sa isang pagbulong sa dulo ng pagawaan. Sinimulan namin ang pagpapasabog ng ulang set ng paputok na may halo ng abo. Maliit na pagsabog ng liwanag lang. At naroon na ang pag-usisa ng hangin. May halong huni at may muebles ng usok na lumulutang sa ilalim ng buwan. Pagkatapos ng ikalawang pagsabog, may tumunog na kakaibang alulong, parang maraming tinig na sabay-sabay na bumubulong mula sa lupa. Si Kim ay nabulunan at si Kumag ay biglang napatingin sa isang direksyon na parang may nakita siyang hindi nakikita. Dumating sila. Hindi sila pumasok sa compound na parang mga hayop. Lumitaw sila mula sa anino ng buwan, mga katawang singkasing na planuhang tila kumikislap sa bawat pag-ikot ng hangin. Ang mga mata nila ay naglalagablab ng pulang apoy at halos hindi namin makita ang kanilang mga labi dahil sa usok. Si Madam Rita ang nasa gitna, hindi matanda o bata, kundi isang anyong waring naglalakad sa pagitan ng mga panahon. Ang kanyang mukha ay parang pinaghalo ang lupa at apoy. May buhok na parang tinik at may mga maliliit na palamuting kumikislap na bumabalot sa leeg. Hindi siya sumigaw. Ang kanyang pagdating ay isang pahayag. Nagkagulo kami. Hindi ito parang mga eksena sa pelikula na may malinaw na mga linya ng pagkilos. Kami ay mga tao na nagkakapit sa pag-asa. May nag-iyak, may nagdasal, may nagtatanong kung dapat ba nilang ilabas ang punyal na tinago nila sa ilalim ng banig. Si Mr. Wang ay kumilos ng hindi nag-aatubili. Inalis niya ang isang supot ng abo at sinimulan niyang ikalat sa hangin, sabay bigkas na mga salita na hindi maintindihan ng marami sa amin. Ang mga paputok ay sumiklab, hindi malalaki. Mga ilaw na tila kumukurot sa dilim at nagliliparan ang mga apoy sa hangin na parang mga maliliit na manok. Sa umpisa, may pag-atubiling parang sinusukat ng anumang magkabilang panig ang lakas ng isa't isa. Sakali lamang na may isang sandali kung saan lahat ay naka-freeze. Si Madam Rita ay tumingin sa amin ng buong tuwid at parang nag-uunawa ng amoy at tono ng aming mga puso. Lumapit siya ng dahan-dahan at sa bawat hakbang niya ay may mga tunog na parang pag-ihi ng tinunaw na bakal. Si Kim ay tumalon at sumigaw at hinawakan niya ang aking kamay ng mahigpit. Parang may takot na hindi maipaliwanag. Naglupasay ang mga alon ng usok na kami ang nasa gitna. Hindi ko na maalala kung sino ang unang kumilos. Maaring si Kumag ang nag-una. Tumalon at binunot ang isang matulis na punyal na matagal nang nakaimbak sa likod ng pintuan ng bodega. Maaring si Mr. Wang ang nag-una sa pagbulong. Ang totoo, kami ay umilos sabay-sabay at parang isang bagay na dumaan, na tila may puso na nagbuklod. Nagsimulang kumawala ang mga paputok, mga sulyap ng ilaw na pinagmumultuhan ng abo. At sa sandaling iyon ay parang may nabuo na kakaibang kuryente. Ang paputok ay hindi lamang pag-asa. Ito ay panggawa ng tunog. May mga pagkakataon na ang mga ilaw na iyon ay lumalakas at tila sinisinag ang katawan ng mga angkan. May ilan na nagpapahina, kumikilos ng parang natatanggay ng hangin at may mga anino na lumilitaw at unti-unting lumalayo. Hindi namin sinasadyang malaglag ang ilan sa kanila. Hindi talaga kami pumapatay. Ang aming ginagawa ay pagtataboy gamit ang liwanag na may halong abo. Sa isang sandali, si Madam Rita ay lumuhod sa harap ng aming hukbo at tinuro ang kanyang kamay sa akin. Hindi alintana kung bakit ako ang pinili. Naramdaman kong may malalim na lamig na sumiksik sa aking gulugot. Mga alaala ng gabi. Ng kwentong hindi ko alam na nakaukit sa aking laman. Sa kabilang banda ng bakbakan, may lumabas na hindi ko inaasahan. Isang lalaki na tila wala sa atin. May dala-dala ng supot.
Nagpapakilalang galing sa kalsada. Tumakbo papunta sa gitna. At siya ay sumigaw ng isang pangalan. Reka! Sigaw niya. At sa tunog ng kanyang boses, parang may liwanag na bumabalik. Hindi ako makapaniwala. Ang pagkakakilanlan ng salita ay nagpasiklab ng isang ipapang emosyon, pag-asa at pagkabigla. Tiningnan ko ng mabilis at nakita ko ang isang pamilyar na tindig. Malaking balikat, mabigat ang yapak, at sa gitna ng alikabok, may mukha na pamilyar kong kilala. Tatay, ang hindi ko sinasabing pagbulong. Hindi ako sigurado kung paano niya nalampasan ang liblib na daan o kung ang kanyang pagdating ay isang kabutihang hindi na kailangan pang ipaliwanag. Ang totoo, sa oras na iyon, hindi ko na pinag-isipan. Siya ay lumapit sa akin, basa ang kanyang mga sapatos sa putik, may mga gasgas ang mukha at ang kanyang mga mata, ang mga mata na aking kinikilala mula pagkabata, ay puno ng pagod at may kakaibang liwanag. Reka, wika niya ng parang isang tao na bumalik mula sa gitna ng dagat. Huwag kang aalis. Hindi malinaw kung anong eksaktong nangyari pagkatapos noon. Ang pag-asa na dala niya ay parang alon na humupa sa akin at nagbigay ng lakas. Si tatay, sa kanyang tahimik at di sanidyang paraan, ay naglakad papunta kay Madam Rita. Hindi siya nagdala ng armas bukod sa kanyang katawan at isang lumang kutsilyo na hindi naman tampok sa anumang aspeto. May ginawa siyang hindi ko akalaing magagawa niya. Tumayo siya, tinapik ang balikat ni Mr. Wang at nagbulong ng malapaniniwala. Hindi mo kami iiwan. Hindi ko alam kung nagsalita siya ng mga salita ng tawag o ng pag-ibig, nungit ang kanyang maluluom na tinig ay parang suminit sa libu-libong tao sa paligid. Hindi namin inakalang may ganitong lakas ang isang tao na nitong ginugol sa paglayo. Sa kanyang paglapit, parang may nagbago sa ihip ng hangin. Ang mga liwanag sa paligid ay tila natutuklaw ng tunog ng kanyang mga yapak. Si Madam Rita ay nag-angat ng kanyang mukha at tumingin kay tatay ng parang sinusukat ang isang bagay na hindi pa niya nakikita. May pagkakataon na parang ngiti ang sumilip sa labi niya, isang ngiti na nilikom ng matagal na paghihintay. Nungit hindi ito katapusan, ang angkan ni Madam Rita ay hindi nagpakawala ng mga anino ng basta-basta. Sumunod ang mas mabigat na pag-atake, mga anyo na nagliliparan, mga aninang kumikilos at may mga kamay na sumasayad sa hangin. Ang tunog ay parang tambol at ang alikabok ng paputok ay nagsimulang maghalo sa hangin sa paraang masyadang mabilis para sa aming mga mata. Maraming kasama namin ang naantala, may mga lumundog pabalik, may humiga at may nagwawala. Si Kim ay napasubsob at hinawakan ng kanyang dibdib. Hindi ko alam kung siya ay nasaktan, pero nakikita ko ang kanyang pagkatalo ng matang na parang tuluyang nawawala. Kapatid na sinasabi ko sa akin noon na boom, tapos na sila, ay nakikita kong sinusubukang pigilin si Madam Rita sa pamamagitan ng pagtakbo at paglalagay ng mga paputok sa puntong pinakamalapit. Sa gitna ng kaguluhan, may isang sandali ng katahimikan, parang isang maliit na kwento sa loob ng malaking pagdilamsik ng usok. Nasa puntong iyon, naalala ko ang sinabi ni Mr. Wang na mayroong kapalit. Hindi namin kailanman pinag-usapan ang halaga nito. Ngunit sa sandaling iyon, naintindihan ko. Ang bawat proteksyon ay may presyo. May ilan na ang nag-resign, na sila na malamang mawawala, at may ilan na pilit na humahabol sa takot hanggang sa malimutan ang sarili. Nakita ko si Kumag na humahakbang patungo sa isang anino at sa kanyang mga kamay ay may dalang maliit na krus na yari sa kawayan. Nagsalita siya ng malakas, hindi para sa amin, kundi para sa sarili. Kung ito ang aking katapusan, ilalabas ko ang buong tinig. At sumigaw siya ng isang salita. Hindi ko na alam kung panalangin o sumpa. At ang aninong sinasalubong niya ay kumalas. Ngunit may isang bagay na hindi inaasahan ng lahat. Si tatay, na parang may bitbit na isang lihim na posible lamang sa isang taong nakapagtitiis ng malalim, ay gumalaw ng dahan-dahan, lumapit sa gitna, at sa kanyang kamay ay may hawak na isang maliit na supot. Hindi katulad ng supot ni Mr. Wang, ito ay tila walang anting-anting, kundi isang bagay na lumilitaw na pamilyar, ang supot ng liham na natanggap ko. Ito ang sagot ninyo, wika niya, at inilagay ang sobre sa mesa. Hindi palaging usok ang kailangan, minsan kailangan ang pagmamahal. Ang kanyang mga salita ay nakapagpagulat sa amin. Si Mr. Wang ay tumingin sa kanya na parang hindi makapaniwala. Ang mga angkan sa kabila ng pagkatigilan
ay dahan-dahang umatras. Ang pag-uwi ni tatay ay hindi isang kumbinsido na tagumpay. Siya ay sugatan, pagod at may tinamong lungkot. Ngunit siya ay naroon at iyon ang pinakamahalaga. Hindi ko maipaliwanag kung bakit ang paglabas ng isang tao mula sa madilim na bahagi ng mundo ay maaaring magpahina ng karimlan. Subalit katotohanan, may mga bagay sa mundo na hindi mo mapapaliwanag sa logika. May mga bagay na ang tibay ng ating pagkatao ang tanging sandata. Nagpatuloy ang gabi ng labanan. May ilan ang kinalimutan, mga taong nawala sa amin, at may ilan na nagsimulang maghilom. Hindi namin inireklamo ang mga panalo. Kami ay nagdiwang ng payak na paraan, nag-inom ng maliit na tsaa, naglalapat ng malamig na tubig sa noo ng mga nangihina. Sa mga susunod na araw, ang baryo ay naging isang halo ng mga sugat at ngiti. May bakas ng luha sa mga pisngi, ngunit may ngiti rin sa mga labi na hindi ko pa nakikitang ganoon. Ang paggaod ng komunidad ay hindi bumaba sa simpleng pag-alala sa mga nawala, kundi isang pagkilos ng pagsulong at pag-asa. Makalipas ang ilang linggo, nagsimulang magbalik ang mga nawawala. Hindi lahat at hindi lahat ng ganap. May ilan na nagbago, may ilan na hindi na rin nagpakita muli. May mga kwento ng mga aninong nagpasakop, may mga pag-aakala na ang ilan sa nataboy ay nagbabalik sa ibang anyo. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay ang paraan ng pagtitig ng baryo sa paputok. Noon, ang paputok ay simbolo ng pagdidiwang. Ngayon, ito ay naging sagisig ng paninindigan. Ang mga pailaw na aming nilikha ay hindi na lamang produkto ng paggawaan ni Mr. Wang, ito ay naging ritual. Bawat pagsabog ay pag-alaala sa mga nawala at pag-ukol ng lakas sa mga naiiwan. Para sa akin, may isang mahaba-habang gabi pagkatapos ng labanan na hindi ko malilimutan. Umupo ako sa labas ng aming bahay, ang lampara ay nakailaw maluwag at hawak ko ang liham ni tatay. Sa loob ng liham, may pera. Hindi marami, sapat lang para magpagawa ng bubong at may maliliit na pangungusap na puno ng paghingi ng tawad at pagmamahal. Hindi niya matagal na nabanggit ang kanyang pagkalayo o ang mga dahilan, ngunit ang kanyang kamay ay may bakas ng pagod na nagmumula sa haba ng paglalakbay. Maaaring sabihing hindi ito isang lubos na pagtatapos, ngunit ang kanyang pagbalik ay parang pag-ikot ng isang pahina. Ang ilaw ng paputok na nagtatakip sa aming langit noong bagong taon ay unti-unting naglaho at pumalit ang mga araw ng pagkumpuni. Pinag-ayos namin ang bahay ni nanay, minupinta ang mga pinto at muling pinukol ang lupa ng palayan. May mga araw na kami ay naglalakad sa gabi, humahangin at tinatawanan ang mga munting bagay, mga dahilan ng aming buhay. Ngunit hindi na namin iniisip ng basta-basta ang takbo sa isang paraan lang. Ang bawat gabi ay may halong pag-aalaala at pag-iingat. Minsan, kapag umuulan, pumupunta kami ng 3 sa dulo ng palayan at naglilinis ng mga natitirang mga palasak na baka kapag-aaran ay maging pahiwatig ng alaala. Si Kim ang laging naghahanap ng bagay na mawawala. Si Kumag ang nagbibigay ng mga kwento at ako nanonood lamang at isinisingit ang kwento sa aking puso. Minsan, sa gitna ng pagpapaupo, natanong ko ang sarili, ano ba talaga ang tunay na anyo ng aswang? Ang sagot ko noon ay simpleng galing sa aming aral. Hindi laging malinaw. Minsan ito ay takot na nagpapalit ng mukha, minsan ay sugat na nagiging usok, minsan ay tao rin na napalayo sa sarili. Sa huling bahagi ng aming pagbangon, nagpasya si Mr. Wang na iwanan ang paggawaan ng paputok sa ilalim ng pangangalaga ng komunidad. Hindi namin sinabing tapos na kami sa paggawa, hindi naman mawawala ang pista, ngunit ang paggawaan ay naging isang simbolikong lugar, hindi lamang dahil sa kintablang papel at pulbos, kundi dahil dito rin dumaan ang aming kabayanihan. Si Mr. Wang, sa kanyang paglayo, ay nag-iwan ng isang maliit na supot ng abo sa akin. Itong bagay, wika niya sa mahina niyang tinig, ay hindi pampalusog lang. Ito ay tandang paalaala, ang liwanag at ang lupa ay may sariling kapangyarihan. Iniwan niya rin ang isang piraso ng tela na may lumang burda. Iyon ang tela na aking isinuot noong gabing iyon. Makalipas ang ilang buwan, nagsimula ang bagong selebrasyon ng bagong taon. Hindi na gaanong kalaki tulad dati, ngunit mas damdamin. Ang bawat pailaw ay may katauhan, may inaalay kami sa mga nawala. Pumasok si tatay sa gitna ng selebrasyon, dumalo sa munting pista at numiti ng tulad ng hindi pa niya naipakita sa akin. Hindi ko masabi na andun na ang pagkabuo ng lahat ng sugat. May mga gabi pa ring ako'y natitinag kapag may kakaibang huni na maririnig sa malayo. Ngunit sa gabi ng pagdiriwang, hawak namin ang mga kamay ng isa't isa at nagbibilang ng mga apoy, mga ilaw na nagpapatunay na kami patuloy na humihinga.
Sumapit ang isang taon. Sa isang maliit na hukuman sa gitna ng komunidad, isang maliit na seremonya ang inihandog para sa mga nawala. Hindi kami nagmakaawa ng malawak na parada. Nagdaan lang ang mga salita ng pag-alala, mga pangalan, mga kwento, mga tawanan at mga luha. Nagbigay din si Mr. Wang ng isang maikling pagsasalita mula sa liblib na sulok. Minsan, ang pinakamalakas ay ang simpleng tao, ani niya. At minsan, ang tunay na lakas ay hindi ang pagpatay ng kaaway, kundi ang pagbalik ng ating mga sarili. Ang buhay sa Baryo San Isidro ay unti-unting nagbago. Ang paggawaan ay muling nagbukas, ngunit may mas maraming alituntunin. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-aaral. Natutunan namin na hindi kami perfect. May mas marami pang dapat ipag-alay at ipaglaban, pero hindi kami susuko. Ang paputok ay nananatiling isang pangarap para sa amin. Hindi lamang pera o bagong bubong, kundi pag-asa na kahit matapos ang gabi ng kadiliman, may susunod na bukas. Sa akin, ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa pag-atake ng aswang o ang pagbalik ni tatay. Ito ay tungkol sa kung paano, sa pinakamadilim na sandali, ang isang maliit na baryo ay nagtipon at nagbigay ng lakas sa isa't isa. Ito ay tungkol sa paputok na ginawang proteksyon, tungkol sa abo na ginawang panalangin, at tungkol sa mga anting-anting na maaaring maliit, ngulit may bigat sa puso ng mga tao. Higit sa lahat, ito ay tungkol sa pag-uwi, hindi lang ang pag-uwi ng nawawala, kundi ang pag-uwi ng pag-asa. Minsan pa, kapag lumalakas ang ihip ng hangin sa gabi, nakikita ko ang maliliit na sinag ng liwanag sa malayo at naaalala ko ang mga mata ni Madam Rita, hindi upang katakutan, kundi upang ipaalala na may misteryo sa mundo na kailangang respetuhin. Hindi lahat ay mauunamaan. May ilan na mananatili bilang mga kwento sa lambingan ng gabi. Ngunit kapag ako ay tumititig sa mga bituin sa itaas at naririnig ang malayong tunog ng paputok, napapangiti ako at nagdadasal sa sarili. Maligayang bagong taon, San Isidro. Pinag-isa tayo ng liwanag at ng lupa. Patuloy tayong mag-ingat, patuloy tayong magmahal. Kung may karanasan kayo na katulad nito o may kwento kayo ng inyong baryo, i-share ninyo sa comment section. Sabihin ninyo kung ano ang naaalala ninyo tuwing sumasabog ang paputok sa gabing malamig. Babasahin ko lahat at baka may sumunod pa akong kwento na ibabahagi. Salamat sa pakikinig at naway maging ligtas at mapayapa ang inyong susunod na bagong taon.